Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, nandito na po ang ating ika-4 na bagyo ngayong taon dahil kaninang madaling araw, around 12:30, pumasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong may international name na Jiangmi at yan nga po ay nabigyan ng local name na Domeng. Ito po ay nasa tropical storm, category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa around 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Pero inaasahan pa natin ang unti-unting paglakas nito habang binabaybay itong area ng East Philippine Sea. Sa ngayon, hindi po yan natin inaasahan mag-landfall o tumama sa lupa. Pero yan po ay makikiraan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,345 kilometers. Kanina po yung umaga, east ng southeastern Luzon. So medyo mataas na po yan. Pero kung papansinin nyo itong ating satellite image, narito po yung ating gitna or center ng bagyo. Mas marami po siyang pagulan dito sa ibabang bahagi nito, pero hindi po yan umaabot sa atin ha. Pero meron po yung tinatawag nating trough o yung extension yan o yung kanyang pagbali ng hangin na siya pong nagpapaulan naman dito sa eastern o silangang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa Eastern Visayas at Caraga. Samantalang meron din po yan daloy ng ating hangin o yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Yan naman po ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa western section ng ating bansa, including Palawan. Although nagpapakita po yung ating araw, possible po yung ating mga thunderstorms maging dito po sa areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang Negros Islands, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao, BARMM, kasama na po dyan ang Soc-Sargen. Again, ito po ay hindi natin inaasahan mag-landfall. Meron po yung indirect effect o paghila ng ating southwesterly wind flow at kapag lumakas-lakas pa po yan at mas nadagdagan pa yung ating pagulan, maaari na po magsimula yung ating panahon ng habagat o maaari na din po magdeklara yung Pag-asa ng pagsisimula ng habagat. Maaring sa susunod na linggo po yan. Pero sa ngayon, ito lamang southwesterly wind flow ang nagpapaulan dito sa western section ng ating bansa. Ito pong bagyong si Domeng ay patuloy na kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon, silipin natin itong track ng Pag-asa para dito sa bagyong Domeng. So narito po ang track ng Pag-asa para dito sa ating binabantayang bagyo sa loob ng ating PAR, ang bagyong Domeng nga. At pinapakita dito na hindi po ito magla-landfall o tatama sa lupa at kahit po yung kanyang area of uncertainty ay malayo po sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Ito po ay kikilos lamang pahilagang kanluran dito po sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating Lunes at tutungo po yan dito sa southern portion ng Japan. Para naman sa lakas nito, meron tayong inaasahang posibilidad na maging severe tropical storm ito ngayong araw na ito at if ever yan po ay lumakas pa, maaaring bukas yan po ay nasa typhoon category na. Sa ngayon, hindi natin ito inaasahang maging super typhoon o isang napakalakas na bagyo. Pero yan po ay posibleng umabot nga sa hanggang typhoon category ng Pag-asa. So nasa ibabang bahagi ng typhoon category po natin inaasahan itong bagyong si Domeng. Pero nonetheless, hindi po ito makaka-apekto sa atin. Yung kanyang malalakas na hangin, malapit sa gitna nito, hindi po tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero ito pong mga baybaying dagat sa eastern section ng ating bansa, maaari po tayong makaranas ng pagtaas o bahagyang pagtaas ng alon dahil po sa pagtawid nitong bagyo natin dito sa East Philippine Sea. At yung mga naglalayag naman dito sa bandang East Philippine Sea, magiging masungit po yung ating panahon habang lumalapit naman tayo dito sa bagyo. Pero wala pong magiging direktang epekto yan sa atin maliban doon sa paghila niyan ng ating southwesterly wind flow o yung ating pasimula ng habagat. Talakayin naman natin yan. Sa ngayon, meron na nga tayong mga kalat-kalat na pagulan dito po sa western section ng Mindanao, western section ng Visayas at area po ng Palawan. Pero by Sunday, mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan at mas lalawak pa po ito. So maliban sa western section ng Mindanao, ito pong malaking bahagi ng Mimaropa, including Mindoro at Palawan. Ito pong western section ng Visayas, including Panay at Negros. Mas madadagdagan na po yung ating mga pagulan. Yung inaasahan nating pagulan na, ito po ay mga posibleng kalat-kalat na pagulan. Pag sinabi pong kalat-kalat, is may mga pagkakataong tumitigil naman yung ating mga pagulan. Pero most of the time, maulap po yung ating panahon at posible po yung ating mga malawakang thunderstorms dahil doon sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. So, again, mag-ready po tayo sa mga magiging posibleng epekto ng mga pagulan na yan. At sa darating na Lunes naman, mas aakyat yung ating bagyo. If makalabas na po yan ng ating PAR, aakyat din po yung ating axis ng moisture o yung ating axis ng southwesterly wind flow. Kaya by Lunes, mas maulap na rin po dito sa Metro Manila, Calabarzon at western section ng Central Luzon at ilang bahagi na rin ng Ilocos region, yung kanyang kanlurang bahagi.
meron na rin po tayong mas mataas na tsansa ng pagulan, maulap na panahon, at posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Bagamat palabas na po ng ating bansa etong bagyong si Domeng by Monday. Darating na Tuesday, magpapatuloy po yung ating mga pagulan dito sa western section ng Luzon, Palawan, Zamboanga Peninsula, maging dito po sa area nga ng Mimaropa, western section ng Central Luzon, including Metro Manila. Ito po ay sa darating na Tuesday, maging dito sa western section o kalurang bahagi ng Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Zambales, Bataan, maging yung mga karatig lugar nito, ang Pampanga at Tarlac. Dito po sa areas ng Ilocos Region, mas madadagdagan naman po yung ating mga pagulan by Tuesday and Wednesday. Again, ito po ay hindi direct effect ng bagyong si Domeng dahil by that time, nakalabas na po yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Ito na po yung ating pasimula ng ating habagat o southwest monsoon. Dahil indirect effect at kahit nasa labas na po ng ating PAR ang bagyong Domeng, by Wednesday, magpapatuloy pa rin po yung ating mataas na tsansa ng pagulan dito po sa western section ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas, yung western section nito o kanlurang bahagi nito, lalong-lalo na po sa mga areas ng Zambales at Bataan, including Metro Manila, maula pa rin po ang panahon natin at ang malaking bahagi ng Calabarzon. Dahil pa rin po ito sa pasimula ng ating habagat o southwest monsoon. Muli, ito pong bagyong Domeng ay inaasahan natin ang patuloy na unti-unting paglakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Ito po ay malawak na sirkulasyon pero sa kabutihang palad, hindi po ito sasabit sa ating landmass o kalupaan. Pero again, magkakaroon po ito ng indirect effect sa ating bansa. Yan po ang mga posibleng pagulan na dulot ng ating southwesterly wind flow at ng ating habagat. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na yan, lalong-lalo na ang mga flash floods kapag meron tayong mga biglaang malalakas na pagulan dulot ng mga thunderstorms. At ang mga landslides din sa mga mabundok na area at ang mga biglaang pagbaha doon naman sa mga low-lying areas. Balikan natin yan bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.